Paano yumaman sa sari-sari store? Ang negosyo mo ba'y sari-sari store? Hirap na hirap ka bang pakitain yan? Di mo alam kung bakit wala kang kita. Ang tagal mo na nagsasari-sari store, hindi ka pa rin yumayaman. Pwes tatapusin na natin ang paghihirap mo. Paano yumaman sa sari-sari store? Kapag natapos mo ang buong bidyong to, mas lalaki ang kita ng sari-sari store mo. At sinisigurado ko sa'yo, tapos ang paghihirap mo sa sari-sari store mong yan. Kaya wag niyong papalampasin ang usapan natin. Ngayon lang tayo nagkita. Napakaswerte mo ngayong gabing ito na nagkausap tayong dalawa. So kung hindi mo pa ako kilala, kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano nga ba yumaman sa sari-sari store? Marami ako napapansing sari-sari store. Ang tagal na, pero sari-sari store pa rin. Ano ang problema? Ngayon malalaman nyo. Maikikwento muna ako sa iyo. Tandang-tanda ko pa, yung aking inay, naikwento niya sa akin kung paano siya nagkaroon ng sari-sari store. Way back nung ako'y maliit pa ako. Ang aking inay, ang kwento niya sa akin dati, siya ay nagnegosyo ng walang puhunan. Doon siya nag-umpisa, walang puhunan. Paano niya nagawa yon? Ito ang kwento. Meron kaming tiyahin na nagtatrabaho sa mga pawn shop. So ngayon, yung tiyahin ko, binigyan ng pagkakakitaan ng aking inay. Ang inay ko naman, magaling niya magbenta eh. Magaling mag-sell stock yan eh. So ang ginawa niya, nag-try siya. Sinubukan lang niya. Subok lang talaga. May tao talagang ganun eh. Magaling talaga eh. Kahit sinubukan mo lang, gumana. Ganun na nangyari sa aking inay. Gumana yung alahas niya. Nagtitinda siya ng mga alahas. Ang inay ko masinop sa pera yan eh. Kaya talagang napagana niya yun. Hanggang sa nakaipon siya ng nakaipon, hanggang sa lumago ng lumago yun, at naging damitan. Eto na. Nung lumipat na ang aking inay, binitawan na niya yung alahas, naging damitan na, nakakuha na siya ng pwesto, umuupa na siya ng pwesto. May physical store na. Sa palengke siya nagtitinda. Kinatagalan, sabi ko nga sa'yo kanina, may tao talagang ganun. Magaling talaga. Magaling magbenta. At lahat ng hawakan niyang negosyo, talagang umaangat. Ganon na nangyari sa aking inay. Kaso ang problema, nung lumalago na uli yung damitan, yung pinag-uupahan niyang pwesto, yung may-ari nun, nainggit. Biglang nagbago ang isip, ibebenta na ang pwesto. Checkmate ang inay ko dun. Wala siyang magawa. Hindi naman kanya yung lupa eh. Hindi kanya yung pwesto eh. Nung nakwento sa akin ng inay ko, yun ang masaklap na pangyayari sa kanya. Sa hindi niya inaasahang pangyayari. Mawawala na yung matagal niyang pinaghirapang damitan. Kaya ngayon ang ginawa ng inay ko, naging sari-sari store. Kaya ngayon may sari-sari store na kami. At ang inay ko magaling talaga yan eh. Magaling magbenta, magaling magnegosyo. Magaling siya magnegosyo ng walang puhunan at napapalago niya talaga. At nung sari-sari store na, umaangat na uli ng umaangat yun. Paano nangyari yun? Paano yung nagawa ng inay ko? Bakit umaangat uli yung sari-sari store? Baguhan lang siya doon. Galing siya sa alahas, tapos nagdamitan, tapos lumipat ng sari-sari store. Ang lalayo. Pero bakit niya napagana? Paano niya napagana yon? May ginagamit siya. May extra siyang pinagkakakitaan. Hindi lang talaga sari-sari store ang tinarget niya. Alam mo ang ginawa niya? Naging supplier siya. Hindi ko na sasabihin kung anong produkto yung supplier siya. Pero ganun ang ginagawa niya. Tinarget niya maging supplier. Hindi lang sari-sari store owner. Tinarget niya maging supplier. Kaya ngayon, ilang taon na. Yun ang negosyong tumagal sa aking inay. Yung sari-sari store. Magte 10 years na. Mag-iisang dekada na. Tumatakbo pa rin ng maayos ang sari-sari store namin. At sari-sari store namin ang pinakamalakas sa aming barangay sa panahon ngayon. At dati, 2020, nagbatak din ako sa sari-sari store. Yung tindahan ng sari-sari store ng aking inay, hinawakan ko din yun, minanage ko yun nung nagbakasyon siya. Kaya alam ko ang takbo ng sari-sari store kung paano papayamanin ang sari-sari store na yan. Kaya makinig kang mabuti at ibibigay ko sa iyo ang 5 sikreto kung paano magpapayaman sa sari-sari store. Ang pinakauna agad dyan, 10 produkto lang. 10 produkto lang technique ang ilagay mo sa sari-sari store mo. Huwag mong dadamihan. Hanggang 10 lang, tandaan mo yan. Yung sinasabi ng iba na kailangan marami kang tinda, may mga chicherya, may mga sardinas, may mga diaper, may mga manok, may mga gulay, hanggang sa naka-20 produkto na, yung sinasabi ng iba, mas malaking kikitain mo doon. Huwag kang maniniwala doon, mali yun. Sa tinagal-tagal na namin sa sari-sari store ng aking inay, hindi gumagana yung maraming yun. Bakit 10 lang? Kasi gagamit ka ng technique na accounting technique. Accounting technique, ito yung technique na kailangan mamonitor mo. Mamonitor mo lahat ng asset ng negosyo mo. Which is, yung mga produktong yan, asset yan. Tumutulog ang pera mo dyan. Huwag mong dadamihan. Pag madami ang produkto mo, tulog ang pera mo dyan. Kaya ang orderin mo lang, alamin mo yung pinaka-fast moving, pinaka-mabenta lang, yung pinaka-mabilis maubos. For example natin, yung kape. Sa 1 linggo, ubos na agad yung 1 dosena mo. Pues yan ang pinakauna mong produkto. Isang produkto na yon. At maghanap ka ng 10 produkto lang na sobrang bilis. Sa pamamagitan yan, mas mapapadali ang cash flow ng negosyo mo. At sa mundo ng pagninegosyo, pabilisan ng ikot to. Hindi sa papalakihan ng ipon. Pagalingan magpaikot ng pera, cash flow
gaming ang laban sa sari-sari store. Pag na-master mo yung cash flow gaming na yan, maniwala ka sa akin, lalaki ang kita, magtatagumpay ka sa sari-sari store mong yan. Ayos! Okay, next, dadako na tayo sa pangalawa. Ang pangalawa natin kailangan gawin para magpayaman dyan sa sari-sari store mo ay ang maging supplier ka. Targetin mo maging supplier ka. For example natin, mantika. Sa buong barangay nyo, kahit yung kalapit na barangay, targetin mo, ikaw dapat ang maging supplier ng mantika dyan. Hindi lang sari-sari store, hindi lang benta-benta ng mga candy-candy dyan. Targetin mo maging supplier ka. Kasi nung kami dati, ang aking inay, tinarget namin maging supplier ng, hindi ko na sasabihin kung anong produkto yun. Basta nung ginawa namin yun, mas lumuwag ang sari-sari store. Ang kita ng sari-sari store ng aking inay, ang bilis ng pasok ng pera. Targetin mo maging supplier ka ng buong barangay nyo, kahit katabing barangay. Yan ang pangalawa nating paraan para yumaman sa sari-sari store. Targetin mo maging supplier ng isang produkto lang. Para sa future, para sa kinabukasan. Gusto mong yumaman, di ba? Pues yan ang gawin mo para yumaman ka sa sari-sari store mong negosyo mong yan. Ayos! Okay, next, dadako na tayo sa pangatlo. Ang pangatlo nating paraan kung paano yumaman sa sari-sari store mo ay ang sahudan mo ang sarili mo. Huwag mong isiping may-ari ka technique. Ito yung technique na hindi mo iisipin na may-ari ka. Empleyado ka dyan sa sari-sari store mong yan. Nagtatrabaho ka dyan. Kailangan may sahod ka. Sa pamamagitan ng technique na yan, pagdating ng araw, makakuha ka ng tao. Hindi mo na problema yung pasahod niya. Ay sanay na ang negosyo mong sari-sari store dyan eh. Sinasahuran ka dati. Ngayon, maning-mani ng sahuran yung tao yan. Kukuhanin mong yan. Kailangan may sahod ka dyan. Pag wala kang pansahod sa sarili mo, walang kwenta yung negosyo mo, itigil mo na yan. Itigil mo na yung sari-sari store mong yan. Walang kwenta yan. Walang lupit. Walang benta. Pero kapag ang utak mo nagbago dahil pinapasahod mo ang sarili mo, ibig sabihin lalaki ng lalaki ang kita ng negosyo mong sari-sari store na yan. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo simula bukas, pagbukas ng tindahan mong sari-sari store na yan, kailangan may sahod ka na. At yun lang ang gamitin mo araw-araw. Yun lang ang pangkain mo. Yun ang pang merienda mo, pang almusal mo, pang tanghalian mo, pang hapunan mo. Yan lang ang gamitin mo. Itatak mo sa isipan mo, kailangan may sahod kang may-ari. Empleyado ako dito. Nagtatrabaho ako. Kailangan may sahod ako. Maniwala ka sa akin, mas yayaman ang negosyo mo kapag ganyan ang ginawa mo. Ayos! Okay, next, dadako na tayo sa pinakauli. Ang pang-apat nating paraan kung paano yumaman sa sari-sari store ay ang huwag kang magpapautang. Huwag kang magpapautang. Kahit kaano-ano mo pa yan. Negosyo is negosyo. Walang ano-ano, walang kilala. Kahit anong kadugo mo pa yan. Kahit kapatid mo pa yan, huwag mong papautangin. Masyado ka mabait. Kasi pag nagpautang ka, hindi ka nababayaran ng mga yan. At anong mangyayari sa negosyo mo? Mawawala yung puhunan mo. Unti-unting kakainin. Kaya ngayon pa lang, kailangan mong gumamit ng technique na the courage to be disliked technique. Ito yung technique na okay lang. Wala ka ng pakialam kahit magalit, kahit sino ba yan. Magalit na sana kung magalit. At least hindi ikaw ang nagalit sa kanila. At yun ang pinakamahalaga doon. Kasi para sa aking paniniwala, lahat ng negosyo kaya talagang yumaman. Sari-sari store, fishbulan, kayang-kayang yumaman yan. Nasa pangarap ng may-ari. Nasa pag-iingat niya sa cash flow ng pera ng negosyo niya. At yan ang pinaniniwalaan ko. Kasi pag pinahalagaan mo talaga ang pera, ultimo piso, kino-compute mo, hinahanap mo, maniwala ka sa akin, mas bibigyan ka ng Diyos. Nakalagay yan sa Bible. Pag napagkatiwalaan ka sa maliit, mas bibigyan ka ng malaki. May isang kalaban tayo dito, yung napakatindi ng kalaban natin eh. Masaklap ang kalaban natin. Ang kalaban natin dito yung ilang taon ka na sa sari-sari store mo, wala pa rin nangyayari sa negosyo mong yan. Mapapagod ka. Kasi paulit-ulit na lang nangyayari sa'yo eh. Pues ngayon, buburahin ko yan. Inaanyayahan kita. Seryosohin mo ang cash flow. Pahalagahan mo ang pera. Huwag kang magpautang. Sahudan mo ang sarili mo. Huwag mong papakalaman ng pera ng negosyo mo. Mga kanegosyo ko, tandaan nyo po ito Hindi hadlang ang maliit na tindahan para sa malaki mong pangarap. Sapagkat sa bawat sukle, sa bawat panukli, sa bawat tapat na binibigay mo sa tindahan mo sa kanto, doon mo hinuhubog ang yaman. Tandaan mo, hindi lalaki ang negosyo mo dahil sa laki ng puhunan, kundi sa laki ng disiplina. Tiwala mo sa sarili mo at yung tiyaga mo sa araw-araw na yan, na kahit pagod ka na, ay may tiyaga ka pa rin, may disiplina ka pa rin. Tandaan mo, ikaw ang may hawak ng kinabukasan mo. Kaya ngayon pa lang mga kanegosyo ko, mag-ipon ka ng sipag, i-budget mo ang tapang, at ipuhunan mo ang pananalig mo sa ating Panginoon. Maniwala ka sa akin, magtatagumpay ka, yayaman ka. Sa dulo ng lahat ng dadanasin mo, tuloy-tuloy lang, huwag ka magpapatalo sa mga problemang yan. Sa dulo niyan, nakasilip ang pagyaman. Kapag naabot mo yung tagumpay
tagumpay na yun. Pambihira, hindi mo maarok ang benepisyong ibibigay sa buhay mo. Sama-sama tayo sa ating buhay pag nenegosyo. Malinaw ba yon? Ayos ba ang pinag-usapan natin ngayong gabi? So alam ko nagustuhan mo ang bidyong to. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yung subscribe na yan. Like mo na rin to. Alam kong nagustuhan mo ang bidyong to. I-like mo ang bidyong to. I-share mo na rin to. Kung naniniwala ka makakatulong to sa buhay ng tao, i-share mo ang bidyong to. Like mo yan. Comment ka na rin. Share mo ang bidyong to. Pindutin mo yan subscribe na yan. At nga pala, kung gusto mong mapabilis ang pagdami ng customer mo dyan, sa negosyo mong yan, nagtuturo po ako ng isang malupit na marketing. Habang panahon kong pinag-aralan ng marketing, ano ba talaga ang marketing? Ano ang branding? At gusto kong ituro sa iyo ang dalawang yan. Kapag yan ang ginamit mo araw-araw sa negosyo mo, maniwala ka sa akin, customer mo, easy na lang yan. Padami ng padami ang customer mo sa negosyo mong yan. Ngayon pa lang, inaanyayahan kita. Ngayon pa lang mag-enroll ka na. Paano mag-enroll? Mag-comment ka lang dyan sa baba na magpapaturo ka at ako nang bahalang mag-message sa'yo. Tuturuan kita one-on-one. Isang buwang program. Ibigay mo sa akin ang isang buwan mo. Papalakasin natin ang negosyo mo. Papadamihin natin ang customer ng negosyo mo. At muli po, ako'y magpapaalam na po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Maraming salamat po. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!